Humaharurot sa kahabaan ng madilim na kalsada ang itim na sports car ni Maya. Sumasabay sa saliw ng musika ang bawat pagpitik ng kanyang daliri sa manibela. Hindi pa man nakakarating sa destinasyon, nakahanda na ang kanyang ngiti. Dahil kauuwi niya lamang galing sa States, nag-aral siya roon ng mahigit 6 na taon. A 4-year program sa isang Ivy League school at 2 years naman para sa masteral degree niya ng business. Lahat ng yun, preparasyon upang mamanage siya ng maayos ang Marwan Group of Companies. Siya kasi ang magiging muka ng legal na negosyo nila. Samantalang ang kanyang kuya civil naman, ang mamamalakad ng kanilang underground organization. Tumunog ang kanyang phone. Saglit niyang pinabagal ng takbo ng sports car para sagutin ang tawag. Kuya, malapit na ako sa intersection. Darating ako dyan within 10 minutes. Bungad ni Maya sa caller. Alright, be careful in your way. Kompleto na kami rito at ikaw na lang hinihintay. Sige. Maya-maya pa, pumasok na siya sa napakalaking gate. Hindi man nakababa ang bintana ng kanyang kotse, nakita niya ang pagtango ng kanilang mga tauhan bilang pagbati. Bumusina siya ng ilang beses bago dumiretso sa parking lot. Nakahanay na ang 10 kotse doon. Kumpleto ang kanilang angkan para batiin siya sa kanyang pagbabalik. Welcome back, Maya! Tili ng mga ginang. Tita Elaine, Tita Joanna, good evening po. Ang galang talaga ng batang ito. Matagal naglagi sa States but look, marunong pang magmano, magpo at opo. Yung adik kong anak, wala ng pag-asa. Komento ni Tita Elaine. Ma, compliment her however you want. Huwag niyo lang ako idamay sa usapan. Pumagit na ang pinsan niyang si Rocket. Niyakap siya nito. Maligayang pagbabalik, Maya. Matagal ka naming hinintay. Nice to see you again, Rock. Sa huli, ang ama niya naman ang kanyang sunod na nayakap. Panghuli ang kanyang kuya civil. Gosh, you're so tall. That's unfair. Bulilas ni Maya. Anong unfair? Kasalanan mo yan kasi ayaw mo uminom ng gatas dati. Whatever, kuya. Maya, makipag-usap ka lang dyan sa kanila. Catch up some more. And then after an hour, umakyat ka sa opisina ko. May pag-uusapan tayo. Pahayag ng kanyang ama. Tumango si Maya at kumaway dito. Hindi na matagalan ng matanda ang pakikipag-socialize. May sakit na kasi ito kaya hanggat maaari, inilalayo nila sa stress. No ring. No air of heartbreak. Huwag mo sabihing single ka. Untag ni Rocket. May problema ba sa pagiging single? May I remind you what happened to Kuya Civil? Matamang sagot niya. Noong nasa koleyo pa si Kuya Civil niya, may naibigan itong babae. Tinanggap nila ito ng buo at walang pag-aalinlangan. Pagkatapos sa huli, nalaman na lang nila na nakidnap si Civil at ang babaeng yun ay isa sa mga kasabwat. Sa nangyari, it was a very traumatic experience to everyone. Dahil doon, naging maingat din sila sa mga taong kinakaibigan. Kahit noong nasa state si Maya, di maalis sa kanya ang takot nung makitang bugbog sarado si Civil at nag-aagaw buhay dahil sa pagbibigay ng tiwala sa maling tao. One person is not a reputation of the whole dating scene. Tignan mo ako, kailan pa ako naloko? Pagyayabang ni Rocket. Ngumisi lamang si Maya. Lahat naman temporary. I'm not into that, no? Gusto ko permanent. Kaya gano'n na lang kahirap ang humanap ng magiging partner niya. Matapos kausapin ng pamilya, umakyat na siya sa hagdan para kausapin ng ama. Papa, may sadya po kayo sa akin? Kailan mo balak simulan ang pagpasok sa opisina? I plan to rest for a year before settling in. Alam ko na oras na umupo ako sa posisyon, di na ako makakaahon pa sa dami ng paperworks doon. So, humihingi ako ng 1 taong kalayaan, Papa. Natawa naman ang kanyang ama. Naiintindihan siya nito, kaya ngumiti lang si Maya. But 1 year is too long. Do you plan to travel? Well, see, Papa. Sa ngayon gusto ko dito muna. Kapag nabagot na ako, saka ako maglalamyarda. Tumango naman ang kanyang ama. Nasasayangan ako sa mga oras na yan.
Surely you can enjoy freedom, but still help us, right? Kabisado na lahat ang mukha ng isa't isa but you're gone for 6 years. Ni isang beses di ka umuwi. Di ka makikilala ng mga bagong tauhan natin. Anong gusto yung gawin ko pa? Kumuha ng picture ang kanyang ama mula sa drawer at inilatag ito sa harapan. Carlos Ferrer, 30 years old. 4 na taon na siya sa atin. Magaling na enforcer. Hindi mapagkakatiwalaan? Namatay sa isang ambush ang kapatid niyang si Astrid. 2 sila nakapasok dito. At ngayon mag-isa na lang siya. May nakaabot sa aking balita na baka may hinanakit ang lalaking yun sa pamilya natin. I don't have a proof. Kaya ikaw ang maghanap ng patunay so we can eliminate him. Ba't parang siguradong sigurado kayo na magtatraidor siya? Bawal ang pagpatay ng walang dahilan sa kanilang organisasyon. Ngayong umabot sa ganito ang kanyang papa, siguro matagal na itong may kinikimkim na inis para sa Carlos na yon. Namatay ang kaisa-isa niyang kapatid Maya. Wala akong ginawa para maipagiganti ang babaeng yan. Baka doon ang gagaling ang galit niya sa atin. Nagkibit-balikat si Maya. So you're saying you're feeling guilty for not helping. Kaya naghahanap ka na lang ng paraan para magkasama magkapatid na yon sa kabilang buhay, ganun ba? Stop being silly. Malalim ang koneksyon ni Carlos sa organisasyon natin. Oras na kumala siya at tumalikod. Unang-una tayo sa mapupuruhan. Gusto niyo lapitan ko siya at alamin kung posible ba siyang mag-traidor sa pamilya natin? Basically, yes. Kapag napatunayan mo nga may binabalak siyang masama, kumuha ka ng patunay. Humilig si Maya sa upuan. Hindi pa nga napupudpud ang sapatos niya sa lupang sinilangan. Gagawin na agad siyang masama. Napangiti si Maya dahil sa thrill ng kanyang misyon. Madalas hindi siya sinasali sa importanteng hakbang para sa organisasyon. Ito ang unang pagkakataon para mapatunayan niya ang sarili. Carlos, di ka pa bababangon para magtrabaho. Pagpukaw ni Aling Olga. Mahimbing ang tulog ni Carlos nung gulatin siya ng malakas na alarm. Pagod siyang nagmulat at gumulong paalis ng kama. Gising na po na maliligo na. Sigaw niya sa pinto. Sa malaking kondo na ito 2 lamang ang tao, si Carlos at si Aling Olga, na kanyang adoptive mother. Kinupkop siya nito na mawala ang kanyang mga magulang. Ngayon sinusubukan niyang ibalik ang pabor sa matanda. Gusto niya na maging komportable ito sa natitirang oras na ilalagi sa mundo. Good morning, Astrid. Eto ang almusal mo. Narinig niyang sabi ni Aling Olga. Naglapag ito ng isang platitong may lamang pagkain sa altar. Hindi man sila magkadugo, kinikilala niya si Astrid bilang utol niya. Iniwas ni Carlos ang tingin at dumiretso sa pagkainan. Inirolyo niya ang sleeves ng suot, saka seryosong nilantakan ng almusal. Salamat sa pagkain, ay. Sabi niya, kung nagkatuluyan lang sana kayo ni Astrid, sigurado ako magiging masaya kayong dalawa. Kumunot ng bahagya ang kanyang noo. Nay, sabay kami lumaki. Kapatid ang turing ko sa kanya, pasensya na. Kahit wala na siya, yan pa rin talaga ang sasabihin mo. Kaya nga po ayoko magsinungaling kasi wala na siya. Huwag na po nating dungisan ng tenga niya ng kasinungalingan. Ngumuso ang matanda at nag-iwas na lamang ng tingin si Carlos. At tinapos na ang pagkain. Aalis na ho ako. Anong gagawin mo sa trabaho mamaya? Maniningil na upa sa Red Light District, sige na po. Hindi lingid sa kaalaman ni Aling Olga ang trabaho niya bilang enforcer ng pamilya Marwan. Isang malaking organisasyon na layong mag-supply ng smuggled na armas sa buong bansa. Kapag walang gulo, hindi naman ganun kadelikado ang trabaho. Maliban na lang, kapag may espesyal na misyon gaya ng paghahatid at pagkuha ng importanteng tao o gamit. Nakatoka ngayon si Carlos na kumuha ng protection money mula sa mga shop sa Red Light District. Doon kasi laganap ang kompetensya ng mga negosyante. Kapwa roon ay nag-uutos na takutin o sirain ang shop na katabi para magsara. Upang maging ligtas sila, may ibang nagbabayad buwan-buwan ng parte para ipagpatuloy ng mga miyembro nila ang pagpoprotekta sa naturang shop. Pumasok si Carlos sa kanyang itim na kotse at nagmaneho paalis ng building.
Nice ride! Paano mo ito na-afford? Tanong ng isang boses. Naikabig ni Carlos ang sasakyan pa kanan at malakas na inapakan ng brake. Sino ka? Gulantang na sigaw niya sa babaeng kasalukuyang nakaupo sa backseat ng kotse. Paano ka nakapasok? Alis! Number 1, si Carlos Ferrer ay hindi gentleman. Saad ng babae habang nagsusulat sa maliit na notebook. Number 2, si Carlos Ferrer, magugulatin. Sino di magugulat? Di nga kita kalala. Abot na hipampintig ng kanyang puso. Pinakalma niya ito sa in-start muli ang sasakyan. Ano sadya mo sa akin? Sumagot ka sa mga tanong ko kung ayaw mong pababayin kita. Ako si Maybelline. Maya na lang for short. Galing ako sa e-media at inatasan ako na gumawa ng isang explosive na article tungkol sa mga sindikato at illegal nilang gawain. Nandito ako para interviewin ka. Miss, nakahit-hit ka ba? Para bang manghihiram ka lang ng lighter ah? Di ka ba natatakot yun sa pinaggagawa sa'yo? Isa pa ba't ako? Di naman ako miyembro ng sindikato. Humanap siya ng isang bakanting lote at doon tinigil ang sasakyan. Sige na, baba. Nope. Pinaghirapan ko makapasok dito. Kinalikot ko yung pinto. Look at my hands. Yung kuko ko may gasgas na. Pakay ko dyan. Baba. May potential naman ako maging spy, di ba? Nakita mo, nasalisihan kita? Answer my questions at hindi na kita guguluhin. Di nga sabi pwede. Kung totoo nga membro ako ng sindikato, inisip mo ba na okay lang ikwento sa media ang pagkakakilanlan ko? You don't have to say your name. Kailangan ko lang talaga ng maisusulat. Tumingin ang babae sa bintana. May lungkot sa mukha nito. Saka lang napansin ni Carlos ang kutis ng dalaga. Makinis, pulang-pula ang labi. May maikling buhok at tuwid ang postura sa pag-upo. Hindi ako miyembro ng isang organisasyon. Pag-uulit niya, liar, may mamahaling kotse, nakatira sa kondo tapos branded lahat ng gamit mo. Tell me then, what's your job? Tignan mo tong laman ng kamay ko. You're not holding anything. Tama, walang laman. Wala rin akong obligasyon na sagutin ka. Di tayo close. Alis. Binuksan niya ang pinto at hinila ang babae. Oo, hindi ka nga gentleman. You're right. Hindi ako gentleman. Kaya wag mo nang uulitin to. Maikli ang pasensya ko sa mga gaya mong chismosa ha. What's on your mind earlier? Tulala ka kaya hindi mo ako napansin agad. Are you sad? Hindi, nainis ako. Kanino? Kanina sa sikat ng araw. Ngayon sa'yo na. Ulitin ko ha, huwag mo na ako sundan. Yamot na sabi niya saka ito binitawan. Ipaglalaba kaya kita. Kapalit na impormasyon. G? Mura lang magpa-laundry, miss. Di pa ako magkakaproblema doon. I can cook. Congrats. Goodbye. Bumalik siya sa driver's seat at mabilis na nagmaneho paalis. Naiwang nakatayo ang dalaga sa gilid ng daan. Nagsusulat ito sa notepad na dala. Nai-imagine ni Carlos kung anong nilagay nito doon. Baka Carlos Ferrer isang gago. Natawa siya ng bahagya. Cute pa naman sana ang babaeng yun. Sayang, at hindi ito pwedeng maging parte ng kanyang mundo. Ngayon ko lang na-experience to. Marahang sabi ni Maya habang nagmamaneho. Ang alin? Segunda ng kaibigan niyang si Tanisha. Sa tawag. Ang maiwan sa daan. Oh, bulag yata yung lalaking yun eh. Sa ganda mong yan, dinedma ka? It's normal. Pumasok ako ng sasakyan niya nang walang paalam. Buti nga di ako piniga sa leeg. Is he hot though? At bakit mo tinatanong? Kasi pag gwapo, kahit mayabang, valid. Pag mayabang tapos pangit, di makatarungan yun, no? Umirap si Maya. That's irrelevant. Walang kinalaman ng itsura niya sa investigasyon ko. Investigasyon? Girl, you sneaked into his car tas balak mo siyang interviewin. That's not investigation at all. Natawa siya ng bahagya. Pumasok sa isip niya ang malapad na likod ni Carlos. Pati na ang nakakunot na noon nito. Mukhang mabait naman siya. Stricto pero hindi arogante o bastos. Wow, may lalaki nakapasa sa'yo? Hindi siya hayok. Nung makita niya ako, di siya typical na hihingi ng one-night stand kapalit ng maliit na impormasyon. That's the bare minimum I know. But it's refreshing to see that.
Tumawa ang kaibigan niya. Baka hindi ka lang niya type. Maybe. Nakarating na ako sa destinasyon. Hahanapin ko na yung target ko, Tainisha. Goodbye. Bye, sis. Kinabit muli ni Maya ang props na salamin sa mata bago bumaba ng kotse. Sinuyod niya ng tingin na magkabila ang shop hanggang sa mamataan niya ang lalaking nakahilig sa hamba ng isang pinto. Nakalukot ang sleeves ni Carlos hanggang braso. Malinis ang maong pants nito. Nakasuot ng formal na sapatos. Mangongolekta ng bayad o magmomodelo sa perfume advertisement? Sabi ni Maya sa sarili. Malayo pa man kasi, nai-imagine niya na ang bango ni Carlos. Hi! Bati niya habang papalapit sa kabinunot ng notepad. Fancy meeting you here. Pwede ba kitang istorbohin gamit ang ilang mga katanungan? Marahas ang pagbuntong hininga ni Carlos. Alam mo ba ang lugar na to? Kung ayaw mo mapahamak, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. What? Nakatayo lang naman ako dito. Ano mangyayaring masama? Lumabas ang hinihintay ni Carlos na kliyente. Nakangiti nitong binigay ang sobrang may lamang pera bago lumingon kay Maya. Napakagandang bata. Miss, gusto mo ba magtrabaho? Dito? Kailangan namin ng server. Server? Magwa-waitress ako sa inyo? Tanong ni Maya sa matandang lalaki. Abay, parang gano'n na nga. Kung willing ka lang maghubad kahit konti, edi syempre may dagdag. Umalukip-kip si Carlos at tumingin sa kanya mga mata. Umarte si Maya na nag-iisip bago lumapit sa tabi nito. Depende po dito sa manager ko. Siya nag-handle sa akin. May side job ka pala, Carlos. Pwede ba yan? Umigkas ang lalaki sa kanya. Hinila siya nito paalis. Huwag mo intindihin na babaeng to. Lumaya sa kanila kaya sa akin nag-iinarte. Excuse me? Nagangat ng kilay si Maya. Gusto lang naman kitang ma-interview. Sinabi ko lang yan. Para di kanya sundan. Kapag mayaman ang pamilya mo, di ka nila babanggain. Imbis magpasalamat, parang galit ka pa. Hinila siya nito palapit sa isa pang shop. Tinandaan ni Maya ang makapal na kalyo sa kamay ni Carlos, maging ang init ng palad nito. Sorry, kala ko kasi di mo siniseryoso yung sinabi ko eh. I really want to make it big in the industry. Umirap si Carlos sa kanya. Magiging kapalit nun ang buhay mo. Worth it ba yung ganun? Siyempre hindi. Matagal na kitang inoobserbahan. Malakas ang kutob ko na miyembro ka ng isang organisasyon. Won't you even give me a chance? Darating ang araw. Pasasalamatan mo rin ako na tumigil ka. Kaya tumigil ka na ngayon. Kumibot ang labi ni Maya. Pinagmasdan niya ang mukha ni Carlos at nagkunwaring malungkot. Nag-aaral ako ng matagal para lang sa wala. I did everything for this job tapos dahil lang sa'yo mawawala yung lahat. Ginigil trip mo ba ako? Is it working? Pinitik ng lalaki ang kanyang noo. Hindi. Wala kang mauuto dito. Maghintay ka dyan at ihahatid kita sa opisina niyo. Okay, magpapa-interview ka na ba sa akin? Hindi sumagot si Carlos kaya hinayaan na lamang ito. Baka mapuno sa kanya ang lalaki. Hahanap siya ng ibang paraan para maging close sila. Lumipas ang 30 minuto bago natapos si Carlos. Sinakay siya nito sa dalang kotse. Nag-text na lang si Maya sa kanyang kuya si Will na ipakuha ang kanyang dalang sasakyan. Paano mo ako nasundan dito? May iniwan ka bang tracking device sa kotse ko? Usisa ni Carlos. Wala Gaya ng sinabi ko, matagal ko na kayong minamanmanan. Siyempre may paunang investigation akong ginawa. Tapos sa lahat ng mga kakilala ko, ikaw yung pinaka-approachable kaya heto. Ako? Approachable? Sabi sa akin sa club kung saan ka naglalagi. Womanizer ka raw, kaya umasa ako na magiging mabait ka sa akin. Natawa ang binata sa kanya. Hindi ako womanizer, okay? Mali ka na nasagap na balita. Hindi may nabanggit nga silang pangalan sa akin eh. Ang sabi ng informant ko, close ka raw kay Astrid. Sino yun? Lahat ng detaling alam niya, provided ng kanyang papa. Ginagamit niya lang ang impormasyong alam para manipulahin si Carlos. Humigpit ang hawak ng lalaki sa manibela. Dumilim ang ekspresyon nito at kulang na lang umusok ang tenga sa galit. So, protective nga siya sa Astrid na yon. Kumpirma ng kanyang isipan. Hindi ko babae si Astrid, kapatid ko siya. Sino ba yung informant mo? Binibigyan ka ng maling impormasyon. Alam mo bang pwede mo yung ikapahamak?
Kung sa ibang tao ka nagkamali, baka naipasimento ka na sa drum at hinulog sa dagat. But it's you. Mabait ka. Ngumiti sa kanya si Carlos. Sure. Tumigil ito sa harap ng coffee shop. 2 snickerdoodle cookie at isang large Americano at egg tart. Inutusan mo ba ako? Kala ko ba gusto mo ng tulong ko? Numipis ang labi ni Maya. Ngayon lang niya naranasan na gawing utusan ng isang hamak na enforcer sa organisasyon. Pagbalik ko, dapat willing ko sumagot sa lahat ng tanong ko, ah. Mabuti namang galing sa akin kaysa sa iba ka pa lumapit. Baka ikapahamak mo pa. Napakurap si Maya sa sagot nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kotse at pumasok sa shop. Naiiling siyang sumulyap sa mga nakadisplay na pagkain. Na-realize niyang kasing sweet na mga ito si Carlos. Thank you, ma'am. Come again. Thanks. Balik niya sa barista bago kinuha ang 2 order ng drinks. Paglabas ni Maya sa coffee shop, wala na siyang naabutan sa labas kundi alikabok. Kanina pa nakaalis si Carlos. Naningkit ang mga mata niya. Nilabanan niya ang kagustuhang itapon ng mga pagkain at sugurin si Carlos para tadyakan sa paa. Kala ko pa naman okay na. Inis na sabi niya sa sarili. Nagpadala siya sa tamis ng sinabi nito tapos ang ending, naloko siya. Humanda ka, Carlos. Nung una hinahabaan ko papasensya ko sa'yo pero ngayon, tama na ang pamamahiya mo sa akin. Ano ka mo ang pangalan, Carlos? Maya? Ano apelyido? Tanong ni Ivan. Ewan ko, basta nagtatrabaho raw sa e-media. Kung dinala mo dito, edi sana. Na-question ko na maayos. Iniwan mo ron, paano siya? Umismid si Carlos. Ano mangyayari sa kanya sa coffee shop? Buti nga doon ko siya binaba. Humalakak si Ivan at umirap na lamang siya. Nakakainis kasi, di marunong umintindi. She wants to write an article about your work. Ganyan talaga sila trabaho nila yon. Kahit pa, matigas ang ulo. Di nakahanap ka na pala ng katapat mo. Malabo. Pag nakita ng dugo yun, sigurado ako iiyak agad yun. Gets ko naman, dala ng curiosity at pantasya. Kala niya masaya ang trabaho natin. Pero ayoko makapaglapit sa mga taong iniisip na action movies ang trabaho ko. Hindi ako stuntman, no? May iba ako, Carlos. Kamusta raw yung dealing sa mga kampyonato? Wala na akong balita ron, ah. Untag ni Ivan. Napaupo siya na maayos. Tanaw nila mula sa pwesto ang interior ng buong club. Wala rin akong alam Ewan. Itong mga nagdaang buwan parang nilalayo ako ni boss sa mga seryosong misyon. Nakakala tuloy ng iba tumigil na ako sa trabaho para mag-preach dahil sa ayos ko. Nadaanan nga kita nung kamakailan. Seryoso ka ba? Nakasuot ka ng white shirt at itim na pants? Mangungubra lang ng utang? Hey, huwag mo ang pakialam ang diskarte ko. Nanchichicks ka lang siguro Lumapit ang isang waitress sabay lapag ng isang bucket ng flavored beer. Kumunot ang noo ni Carlos. Miss, nagkakamali ka. Di kami umorder ng ladies drink. Hindi ba? Okay, papalitan ko ng juice. Perfect sa gaya mong duwag. Napaatras si Carlos. Umurong ang sili at halos matumbay ito sa bigat. Hoy, ba't ka nandito? Naghahanap ng ibang i-interviewin. Inayos ni Maya ang buhok at nilinis pa ang sumobrang lipstick sa gilid ng mapula nitong labi. Excuse me lang ha. Enjoy! Umalis ang babae. Sexy ang bawat takbang nito sa miniskirt na suot. Dahil sa nurse theme ang getup ng mga servers sa gabing ito, ganon din ang ayos ni Maya. Siya na ba yun? Siya ba? Bulalas ni Ivan. Kung ayaw mo, ako na lang magpapa-interview sa kanya. Hoy, baliw. Huwag mong dinadama yung inosenteng tao. Kita mo yung angas nun? Mukha bang inosente? Parang ang papatayin ka Tumayo si Carlos at nagpagpag ng pants. Bababa lang ako, kakausapin ko siya. Carlos, nakapasok siya dito. Nakakaya niyang sabayan ka nang hindi mo namamalayan. Doon pa lang, alam mo nang di simple ang babaeng yan. Huwag kang magpapauto Sa late ng katawan nun, ano magagawa niya sa akin? Ivan, sa susunod na araw, samahan mo ako kay boss. Kausapin natin siya. May gusto akong biling kotse. Baka may misyon na bukas para sa atin. Tayo na magkusang lumapit. Oo na, pre. Pagpayag ng lalaki. Patakbo siyang bumaba ng dance floor at hinanap si Maya. Di kaya may nambasta sa kanya dito? Tumikit sa kanyang likod, ang malulusog na hinaharap ng isang babae.
Hi, wanna dance? Bago pa makasagot si Carlos, hinila siya ng isang malakas na puwersa paharap. Nakasalubong niya ang malamig na titig ni Maya. Wanna dance? Pag-uulit nito bago nag-umpisang gumiling. Agad pinagpawisan si Carlos. Umayos ka nga. Nope, sumayaw tayo. Lumapit si Maya at sumandal sa kanyang dibdib. Dumausdos ito pababa habang kumikending pa rin. Pakiramdam ni Carlos magdudugo ang tenga niya sa sobrang init. Sa pagtayo ni Maya, siya naman pagyuko niya. Sinikop niya ang tuhod ng dalaga at buong lakas itong pinatong sa kanyang balikat. Ibaba mo nga ako! Daing nito. Tinakpan ni Carlos ang laylayan ng miniskirt ni Maya gamit ang palad. Hawak-hawak niya tuloy ang matatambok nitong hita. Tara na. Bastos ka! Bastos! Paano ako yung bastos? Kiniskis mo nga yung katawan mo sa akin kanina eh. Para kang uod na nilagyan ng asin. Ibaba mo ako ngayon din. Babalian kita. Napasinghal si Carlos. Subukan mo nga, nurse. Mabilis na humiwalay ang legs ni Maya. Pumagitna sa binti at tuhod nito ang kanyang leeg. Sa isang iglap na pahiga si Carlos. Samantalang si Maya poised na nakatayo. Ano, ha? Aray ko, basag. What? Ano na basag? Napapikit si Carlos. Aba, nagtanong pa. Ano pa nga bang nabasag? E di pride ko. Umayo siya sa pagkakaupo at sumulyap kay Maya. Tigilan mo na yung paghahanap mo ng sakit sa ulo. Di ko alam ang gagawin ko eh. Eh hindi ko naman to gagawin kung pumayag ka lang sana. Sige na nga, pagbibigyan kita. Hindi natuwa si Maya. Bagkus na mula ang mata nito, maging ang ilong. Napakurap siya. Hoy, pumapayag na nga ako, ba't ka umiiyak dyan? Ako nga dapat ang malungkot. Sumadsad sa kalsada ang damit ko. Tingnan mo nga, butas. Sinungaling ka kasi. I don't drink coffee pero nakaubos ako ng malaking baso dahil iniwan mo ako sa shop. Manginig-ginig ako buong araw. I suffered tapos ikaw niloko mo ko? Isang cup lang yon. I'm sensitive to caffeine. At di lang yun ang issue, okay? Sinabi mo papayag ka tapos yun naman pala iiwan mo ko. Pinagtitinginan sila ng mga tao. Inakala ata, nobya niya si Maya at sinamantala niya ito. Hindi ko siya girlfriend ah. Paliwanag niya sa mga napapadaan. You're not even listening to me? Tili ni Maya. Oo na nga, sige na, bukas magsiset ako ng oras at lugar. Nope. I'm going home with you. Alam ko kung saan ka nakatira. Makikitulog ako sa bahay mo. Ano ka mo? Ako sa kama, ikaw sa sahig. Oo naman, Maya. Fine, ako sa sahig, ikaw sa kama. Napasabunot ng ulo si Carlos. Hindi yan ang problema, Maya. Di ka ba nawiwirduhan sa ginagawa mo? Talaga bang gagawin mo ang lahat para sa article na yan? Please? Ay nako, may magagawa pa ba ako? Ngumiti ng pagkalapad-lapad si Maya. Thank you, Carlos. Lumuwag sa wakas ang paghinga ni Carlos. Ngayon nagkasundo na sila ng dalaga. Komportable na siya ulit. Ano nga raw ang pangalan niya? Tanong ni Aling Olga. Madaling araw na nang nakauwi si Maya at Carlos. Pinatulog siya ng lalaki sa sofa ng living room. Kaya pagising niya, nakaharap ang matanda. Tanungin niyo siya, Nay. Okay. Pasensya na, Iha. Ngayon lang may naiuwing babae si Carlos kaya nagulat ako. Dati naman kami lang dito ang magkakasama pati si Astrid. At talaga ho, nasan siya? Maya na lang itawag niya sa akin. Sige. Iyang nasa altar, siya yan. Nakita ni Maya ang picture ni Astrid. Maganda ito. May bilugang mga mata. Manipis ang labi. May condolences po na Olga. 2 taon na rin mula na mawala siya. Salamat, Iha. Sumulyap si Maya kay Carlos para malaman ang mood nito. Walang reaksyon ng lalaki. Nagpatuloy ito sa pagkain. Nakita mo naman na wala na si Astrid. Panimula ni Aling Olga nung umalis si Carlos para maligo. Opo. Kung ganon, layuan mo si Carlos. Umangat ang kanyang kilay. Bakit ko gagawin yun? Kasi siya na lang ang meron ako. Wala na ang anak ko. At kapag iniwan ako ni Carlos, wala nang bubuhay sa akin. Di ho ba anak niyo rin siya? Kinupkup ko lang si Carlos nung namatay ang mga magulang niya.
Hindi kami pareho ng apelyido. Wala akong habol sa kanya, Maya. Nay, di naman po porke may babae na si Carlos may iwan na kayo. Sigurado ako susuportahan ka pa rin niya. Umiling ang matanda. Kundi lang namatay si Astrid. Magpapakasal na sana sila ni Carlos. Binitiwan ni Maya ang huling slice ng tinapay at tumayo. Tapos na po ako, Nay. Tulungan ko na kayo magligpit. Hindi, maganda ka na. Hindi ba't may importante kayong gagawin ni Carlos? Bilisan niyo na makauwi ka na. Excited ang matanda na paalisin siya. Napailing na lang si Maya. Pinuntahan niya si Carlos sa silid nito at inobserbahan ang lahat ng gamit doon. Wala namang kahit anong pambabae. Ibig sabihin, hindi sila nagsama ni Astrid sa iisang kwarto. But it has been 2 years. Baka inalis niya lang. Sabi ni Maya sa sarili, kung magkarelasyon si Astrid at Carlos, malaki ang tsansa na ito nga ang rason kung ba't ito maghihigante. Kahit pa sinabi ng lalaki na magkapatid lang ang turingan nila ni Astrid, paano naman siya makakasiguro na nagsasabi nga ito ng totoo? Baka nga nagsisinungaling lang ang lalaking yon. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Carlos. Kaaalis lang nito sa banyo. Walang ibang saplot maliban sa tuwalyang nakapulupot sa bewang. Bingo! Kinuha ni Maya mula sa drawer ang isang baril. Totoo kaya to? Mabigat. Must be real. Bitiwan mo yan. Ibalik mo kung saan mo kinuha. Ba't ba ang kulit mo, ha? Sabi mo kapatid mo lang si Astrid. Iba ang kwento ni Nay Olga. Lumapit si Carlos para ibaba ang armas na hawak niya. Kumalat ang amoy ng sabon at shampoo sa binata. Hayaan mo siya sa mga pinagsasabi niya. Namatayan na nag-iisang anak si Aling Olga. Kaya kapag may bisita, ayaw ko siya mapahiya. Hinahadlangan niya ba ang pagkakaroon mo ng girlfriend? Hindi naman. Ngayon lang ako nagdala ng babae dito. Bakit ba? Iniisip niya yata na kapag nagkapamilya ka, iiwan mo na siya. Sumeryoso si Carlos. Di ko gagawin yun. Sinabihan niya ako. Nagsusumbong ka ba sa akin? Huwag mo sabihin na takot ka kay Aling Olga. Aba, marunong ka rin pala matakot. Ngumusulang siya kapag kuwan sumandal sa pader. Kailangan ko ng damit, pahiram ng t-shirt at shorts. May duster si Aling Olga. Excuse me? Ayoko magsuot ng damit mula sa taong ayaw sa akin, no? Talaga lang, ah. Paano ka nakakasigurong okay ka sa akin? Ayaw ko rin sa'yo. Pero hinihingan mo pa rin ako ng damit. Naghanap ng pamalit si Carlos sa drawer. Fine. Hinubad ni Maya ang suot na damit at lumabas ng kwarto na suot lang ang underwear. Hinila siya pabalik ni Carlos. Biro lang. Ayun na yung t-shirt mo. Maluwag yan kaya lagyan na lang natin ng clip. Naligo si Maya bago sinuot ang damit nito. Sabay silang umalis ng silid at handa nang lumabas. Carlos, bakit suot niya ang damit mo? Bulalas ni Aling Olga. May mga blouse pang naiwan si Astrid sa kwarto ko. Sana humiram ka na lang sa akin. It's fine, Nay. Mas komportable ako sa damit ni Carlos. Salamat po. Tara na. Hinila siya ng lalaki papunta sa pinto. Huwag mo nang patulan si Aling Olga. Sinagot ko lang naman. Sa susunod, umuo ka na lang. Tapos sabihin mo, next time na lang po. Ganun. So may next time pa ako dito. Ayaw mo ba? How could I love it? Sa sofa mo ako pinatulog. Di ako komportable tapos ang init-init pa. Dumiretso sila sa elevator. Ginusto mo matulog sa bahay. Pinagbigyan lang kita pero syempre ako pa rin ang masusunod. Whatever. So pwede na ba kitang tanungin? Mag-umpisa ka na. Good. Naging kayo ba talaga ni Astrid? Kala ko ba tungkol sa trabaho? Chismosa ako. Okay, hindi ang sagot. Hindi naging kami. So what's the relationship? Namulsa si Carlos at tumingin sa mga mata. Kapatid lang tingin ko sa kanya. Si Aling Olga lang ang may gusto magkatuluyan kami. I understand. Saan ka pala pupunta ngayon? Sa boss ko. Sa bawat misyon, may incentive kami na tatanggap depende sa buong kita na nakuha ng boss namin sa transaksyon. Namilog ang mga mata ni Maya. Mukhang seryoso nga ito sa pagbibigay ng impormasyon sa kanya ngayon. Sinong boss mo? Anong organisasyon yan, Carlos? Confidential. Di pwede malaman ng kahit sino. Kahit initial letters lang? DBZ. Is that right? Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Kumunot ang noo ni Maya. Mukhang sumasideline si Carlos sa ibang grupo. Bawal ito. Nang hinayang tuloy siya.
Bumubuti pa naman ang tingin niya sa binata kaso, traitor pala talaga ito. Di pwedeng pagsabayin ang paninilbihan sa dalawang grupo. What drives you the most to follow their orders? Seryoso niyang tanong. Pera. Papatay ka para sa pera? Lilinawin ko lang. Ang misyon namin hindi lagi na uuwi sa pagpatay, okay? Ang goal, maghatid ng mga kagamitan sa partikular na destinasyon. Hanggat kaya iwasan na malagasan ng kasama, mas mabuti. Okay, what do you feel about Astrid's death? Siya ba ang motivation mo sa trabaho? Mga 25%. Gusto ko malaman kung sinong pumatay sa kanya. Di mo pa siguro alam pero miyembro kami ng parehong organisasyon. DBZ? Right. So, pag nalaman mo kung sino pumatay sa kanya, Ipagiganti ko siya, mata sa mata. okay. Papatayin niya siguro ang umambush sa kanila nun. Hinuha ni Maya. Sa susunod na ulit, wala na akong dalang notepad na iwan sa kotse mo. Pupunta na tayo doon. Tapusin na natin to ngayon. Okay. Fine. Ginugol ni Maya ang isang oras kakatanong kay Carlos. Nagawa rin ito ipaliwanag ang lahat ng dapat niyang malaman sa kalakaran nila. Thanks for everything. Pasasalamat niya nung ibinaba siya nito sa tabi ng daan. Wala nga naman. Huwag mo ipagkalat ang pangalan ng grupo ah. Bakit? May magagalit ba? Wala naman. Pero initials kasi yun ang paborito kong palabas. What do you mean? Hindi pala yun ibang grupo na pinagsisilbihan ni Carlos. DBZ. Yun ay Dragon Ball Z. Alis na ako ah. Bye! Naningkit ang mga mata ni Maya. Padabog siyang umalis sa pwesto. Loko-loko yun ah. Isusumbong niya ang lahat ng nalaman niya sa kanyang papa. Anong ibig mo sabihing walang problema kay Carlos? Paglilinaw ng kanyang ama nung bisitahin niya ito. Oo, isa lang ang grupong pinagsisilbihan niya. Mukhang wala rin siyang hinanakit sa inyo. Gusto niya lang talagang ipaghiganti si Astrid para sa nanay-nanayan niya si Aling Olga. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Mabuti naman. Hinanap niya ako kanina, gustong sumabak sa misyon. Pagbibigyan ko na. Good. Yun nga, may papagawa rin ako sa inyo na civil. Ano yun, pa? Naalala mo si Mr. Cha? Isa sa pinakamayamang sponsor natin. Pinag-iinitan siya ng gobyerno dahil ayaw niya magbigay ng pera. Gusto niyang bumalik sa South Korea. Kailangan natin siyang i-escort hanggang makarating siya ng pier. Tingin ko, mas okay kung isang kotse lang ang sasabay sa kanya imbis na maramihan. Maya, para magtiwala sa akin si Mr. Cha, kailangan nandun din kayo mga anak ko. Baka sumugod ang mga pulisya. Ang mga kalaban nating pangkat, alam mo na mangyayari. Mapapahama kami ni Kuya, Papa. Family business, Maya. May kanya-kanya tayong role na kailangang gampanan. Napahawak siya ng ulo. Tumayo siya. Kailan ba yan? Bukas ng gabi. Sige, Papa, pagkahandaan ko yan. Wala ka bang ibang tanong sa akin? Wala na po. Take a rest, Papa. Malalim na ang eye bags niyo. Dala yan ang katandaan. Aaminin ko. Delikado nga ang mangyayari bukas ng gabi, kaya kahit ako'y nag-aalala din. Let's hope for the best. Umalis si Maya at tinext ang kanyang kuya civil. Hindi ito nag-reply kaya inisip niyang baka busy ito. Dumiretso siya sa armory ng kanilang organisasyon para mag-practice shooting habang may oras pa bago ang paghatid kay Mr. Cha. Ivan! Tinapon ni Carlos ang isang magazine. Mabilis itong sinalo ng kanyang kaibigan. Asan na iba pa natin kasama? Nasa harap. Kasama yung money bag natin. May sariling entourage ba yung si Tandang Cha? Wala. Pero may kasama siya sa kotse na mula sa atin. Inayos niya ang suot na damit bago nag-usisa. Sino raw? Yung dalawang anak ni boss. Dalawang anak. Kala ko ba si Capo Civil lang ang nag-iisang anak ni boss? Nag-abroad yung isa kaya malamang di mo pa nakikita. Babae raw kaya pinasadyang iiwas sa grupo. Napatawa si Carlos. Si Astrid nga na babae kasama sa pangkat. May favoritism lang siguro ang kanilang boss. Kaya yung anak na babae lang ang ligtas habang si Capo Civil na puno ng peklat sa katawan. Tara na, tara! Sigaw ng isang lalaki sa harap. Nagpahuli ng lakad si Carlos. Habang nag-uunat, naalala niya si Maya. Mula na matapos ito sa pag-interview, nawala na ito na parang bula. Sinubukan niyang hanapin online ng e-media na sinasabi nito
Kaso wala. O baka naman di pa tapos na ini-edit ang kanyang storya. Carlos, pamilyar ba sa yung babaeng yan? Untag ni Ivan sabay siko sa kanyang sikmura. Sinuntok niya ito sa braso. Sino ba? Sumulyap siya sa harap at halos mahimatay sa gulat na makita si Maya. Inaalalayan nito si Mr. Cha papasok ng armored van. Ba't siya nandito? Bulalas niya. Di kaya imbes na isalaysay sa iba, na-inspire to na maging miyembro ng sindikato dahil sa kwento niya? Ano naman kaya ang gusto niyo malaman? Delikado tong ginagawa niya. Mamaya hahanap ako ng tiyempo para kausapin siya. Pagde-deny ni Carlos. Kahit pa no nakita niyang hawakan ni Capo Civil ang ulo ni Maya at tinapik-tapik ito na makailang beses, umiling na lamang siya. Siya nga pala yung anak ni Don Marwan galing States. Ganda niya, no? Anong araw pangalan? Tanong ng isang kasamahan nila. Mabel Yeria Marwan. Maya ang tawag sa kanya ni Capo Civil. Tang ina, sabi niya, may bilin pangalan niya. Singhap ni Carlos. Hindi niya tuloy marinig ang briefing sa kanila ng maayos ng leader nitong misyon. Dali-dali siyang pumasok sa kanilang kotse. Oh ma'am, ikaw pala. Bati niya nung makitang magkatabi sila ni Maya. Pwede ko ba kayo ma-interview pagkatapos ito? Sorry. Hindi, anong sorry? Niloko mo ko. Sumulyap si Capo Civil mula passenger seat ng sasakyan. Maya, anong problema? Wala kuya, don't mind him. Pumaling sa kanya ang dalaga. Nasa harap lang si Mr. Cha. Saka mo na ako awayan kapag tapos na ang lahat. Nakakaagaw ka ng atensyon. Giling, ako pa ngayon ang wala sa lugar. Sa tingin mo, wala akong karapatang magulat. Bulong naman ni Carlos pabalik. May sinabi kang kakaiba nung lasing ka. Kaya may nagsumbong. Naghinala si na Papa na baka nagtraidor ka sa kanila. Dahil sa nangyari kay Astrid. Kaya ako ang inatasan nila para alamin ang totoo. So dahil lang dyan, magiging ayos na ang lahat ng ginawa mo? Una, iniwan mo ako sa bakanting lote. Pangalawa, pinaasa mo ako sa coffee shop. At pangatlo, pinatulog mo ako sa sofa. Nagka-stiff neck ako dahil doon. Halos sumabog ang ulo ni Carlos. Hindi siya makapaniwala. Ako pang binilangan mo ng pagkakamali. Ikaw to nagsinungaling. Kala ko pa naman talaga, interesado ka sa akin pero hindi. Sumulyap sa kanya si Maya bago tamad na tumingin sa labas. Mabilis ang pag-angat baba ng dibdib ni Carlos. Galit pa rin siya sa babaeng to. Wala kang balak mag-sorry na maayos. Sige, bahala ka. Humalukip-kip si Carlos at iniwas din ang tingin. Hindi sapat ang simpleng sorry para sa kanya. Pinatuloy niya sa bahay ang babaeng ito. Pinahiram niya ng damit at lahat-lahat. Tapos niloko lang siya. Aba? Naging tahimik ang unang 30 minuto ng biyahe. Panay ang sulap ni Carlos sa kaliwat kanan para masigurong hindi sila masasalisihan. Noong unay nakabasi din si Mr. Cha. Pero sa pagtagal, kinokontak na nito ang kapamilya sa ibang bansa. I'm going home. We're on the way. Don't worry. Sabi nito sa kausap. Ilang oras pa bago natin marating ang pier? Tanong ni Maya. Kumakalahati pa lang tayo sa biyahe, ma'am. Malayo-layo ang pinagtaguan ni Mr. Cha sa sentro. I am sorry, Iha. No, it's fine. Continue with your call, sir. Alright. Hinimas ni Carlos ang baril sa kanyang tagiliran. Malakas ang kutob niya na may mangyayaring masama. Nagtama ang paningin nila ni Maya. Sa unang pagkakataon hindi ito nagmaldita. Ipinilig ng babae ang ulo. Tila gustong tanungin ko anong dahilan ng kanyang seryosong ekspresyon. Umiling siya at tumingin sa bintana. Malalim na ang gabi. Wala ang liwanag ng buwan dahil makapal ang ulap. Dahil din dito, hindi niya agad napansin ang isang itim na kotseng papunta sa sasakyan na nasa kanilang harapan. Fredo, Ivan! Sigaw ni Capo Civil. Narinig nila ang malakas na pagsabog mula sa harap. Iginilid ni Ivan ang sasakyan. Naghanap ng ruta paalis. Walang bababa. Diretso hanggang sa pier. Utos ni Maya. Labanan natin sila. Tugon ni Ivan habang nagmamaneho. Hindi pwede. Kailangang ihatid natin si Mr. Cha. Yun ang kasunduan. Dadami ang mamamatay kung magpapadala ka sa emosyon. Napatingin si Carlos sa babae. Maging si Capo Civil ay tahimik. Kitang-kita na sumasang-ayon ito sa utos ng kapatid. Naalala niya tuloy si Astrid. Ganito ang sitwasyon nila noon.
Ang kinakapatid niya ang driver ng sasakyan. Mas pinili nito huminto at makapaglaban para backup pa ng mga kakampi. Ang nangyari, marami silang sugatan. Namatay ang taong dapat nilang protektahan at maging si Astrid. Hindi na nakaligtas sa ambush. May nakasunod sa atin, walang plaka. Sigaw niya habang inoobserbahan ang kotseng nasa likod. Mahirap tukuyin kung kaninong sasakyan ang kakampi at kung kanino ang kalaban. Ang alam ni Carlos, sunod-sunod ang numero ng kanilang peking plaka. Get down, Mr. Cha. Utos ni Kapos Civil. Carlos, handa mo yung baril mo. Ivan, senyasan mo sila. Full speed ahead! Segunda ni Maya. Pumito na makailang beses si Ivan. Agad naintindihan ng mga kakampi nila ang senyas at binilisan ang pagpapatakbo. Miliko sa kanan. Hudyat ni Ivan. Kumapit si Carlos. Gumilid ang kotse at halos tumilapon si Mr. Cha. Pinigilan niya ito. Sir, you okay? Still okay. Ayos lang nga masaktan basta baligtas makauwi. May ganap pang umiti ang matanda sa kanila. Tinapik ni Maya ang kamay ni Carlos. Umawa ka sa sarili mong upuan. Kapwa Civil, tingin sa harap. Anong gagawin ko? Asar na tanong ni Ivan. Napapalibutan ng 4 na kotse ang daan. Lahat ng iyon nakabukas ng headlights at nakatutok sa kanila. Kung babanggain ni Ivan ang mga ito, kukulangin sa buwelo. Sila pa ang mapupuruhan. What's happening? Ang dami nila. Gulat na sabi ni Mr. Cha. Kapo, siguro may traidor sa atin. Bulalas ni Ivan. Diretso mo ang sasakyan. Mr. Cha, di kaya may tap yung gamit yung cellphone kanina? Baka may nakatrack sa inyo. It was a burner phone. Kabibili ko lang doon kanina. Imposibleng may nakakonek. Ako pala nga may hawak doon. Tumindi ang pagtitig ni Capo Civil sa kanya. Kumunot ang noo ni Carlos. Ano kayang problema nito? Ivan, wag mong patayin ang makina. May tatakbo mo ba si Mr. Cha, Maya? Imposible yan. Imposible ang gusto mo, kuya. Dami nila. Kung ganun, lalaban tayo. Kinasa ni Carlos ang hawak na baril. Bumilang ng 3 si Capo Civil. Sabay-sabay nilang binuksan ang pinto at gumulong palabas ng sasakyan. Dumiretso ang naturang kotse papunta sa mga kalaban. Hindi na bumangon si Carlos at nagsimulang magpaputok habang nasa lupa. Maya, Kapo, si Mr. Cha! Hinila ni Capo Civil si Mr. Cha. At tinakbo ito papasok ng gubat. Nakasunod si Ivan sa likod para bigyan ng cover ang dalawa. Si Maya at Carlos ang humarap sa mga kalalakihan. Maya, dito! Hindi nakinig ang babae. Bagkus gumulong ito papunta sa ibang direksyon. Patungong gubat. At wala na nagawa si Carlos kundi ang sumunod. Nakabawi ang mga kalaban sa bilis ng tagpo. Nasa 5 kalalakihan ang matuli na humahabol sa kanila. Ba't ka pumasok dito? Tanong niya habang nagpapaputok sa likuran. Kung harap-harapan mo silang lalabanan, tingin mo hindi ka mauubusan ng bala? Kala mo ba maghihintay sila na matapos kang magpalit ng magazine para fair? Napairap na lamang si Carlos. Humugot siya ng magazine mula sa lalagyang nakasabit sa kanyang bewang. Sinamantala ni Maya ang pagkakataon para itukod ang kamay sa kanyang balikat at bumuelo ng malakas na sipa sa lalaking paparating. Napasinghap siya sa gulat. Talas ang paningin mo. Nasa harap mo na, di mo pa nakita? Umiwalay sa kanya ang babae. Naganap si Carlos ng magandang pwesto para isa-isahin ang mga lalaking papasok ng gubat. Halos 30 minuto siyang nag-abang sa kinauupuan at 3 na ang kanyang napabagsak. Tinapik siya ni Maya sa balikat. Okay na. Sigurado ka? Oo, binilang ko. Bumalik din ako sa kalsada. Wala nang ibang kalaban doon. Marunong ka mag-hotwire ng kotse? Gamitin natin yung isa sa mga sasakyan doon. Sige, tatawagin ko si kuya para makasalubong natin sila. Habang naglalakad pabalik sa kalsada, napatanong si Carlos. Ba't ang sama-sama ng tingin ng kuya mo sa akin? Di ko maalala may atraso ako kay Capo Civil, Maya. Ipinaliwanag dito sa kanya na baka nagdududa pa rin si Civil sa kanyang katapatan. Kahit pa nagtanong na si Maya, posible raw na nagpapanggap lang si Carlos, kaya hindi nito kayang magtiwala ng buo. Kung kailan siya bumalik sa pagtanggap ng field mission, saka ito nangyari. Di na siya nagtataka kung bakit nagdududa si Capo Civil. Pero wala talaga akong intensyon na tumiwalag sa grupo, Maya. Gusto ko magtagal sa organisasyon. Sabihin mo yan kay kuya mamaya.
Totoo ang sinasabi ko. Isa pa, alam ko na may kasalanan si Astrid sa nangyari. Hindi siya nakinig sa utos ng leader namin noong panahong yon. Malinaw ang batas sa grupo. Ang boss muna bago ang lahat. Leader ang masusunod kapag nasa misyon. Nakahanap sila ng sasakyan na nasa maayos ang kalagayan. Kinalikot ito ni Maya. Tara, sakay! Nakagat ni Carlos ang pang-ibabang labi. Ang akala niya walang alam si Maya sa praktikal na gawain. Sa organisasyon. Look, I'm very sorry. Naipit lang din ako sa utos si Papa. Di mo naman siguro ako masisisi. Kung ikaw nasa posisyon ko, gagawin mo rin yon. Pahayag ni Maya. Nagsusorry ka ba talaga o naninisi? Parang kasalanan ko pa na na-offend ako, no? Kasi inaasahan ko na maiintindihan mo kung ba't ko yun ginawa, Carlos. Hindi. May nakagawian kami sa grupo. Oras na magkamali ka sa kasamahan mo, pwede kang humingi ng pabor. Ibig sabihin, may karapatan ako magutos sa'yo na isang beses. Oportunista. Malamang, sinamantala mo rin naman yung inosente mo mukha. Paniwalang paniwala ako. Really? Mukha ko inosente? Nagtatanong ka pa. Dalang-dala mo nga ako mula pa simula. Bumungis-ngis si Maya. Mukhang nakalimutan nito saglit ang kanilang sitwasyon. Maging si Carlos, kumalma ng tuluyan. Sumagot na ba sa'yo si Capo Civil? Oo, malapit sila sa pier. Huwag na tayong pumunta doon. Baka may bug din itong coaching to. Sige. Nung konti na lang ang distansya, iniwan nila ang naturang sasakyan sa isang market bago tinakbo ang iilang kilometrong natira. Nakita nila sa wakas ang tatlo. Papasakay na ng yate si Mr. Cha. Madilim na ang paligid pero ilang oras na lang mag-uumaga na. Kumaway ang matanda sa kanila. Mag-iingat kayo. I will remember this day gratefully. Sige po, mag-iingat kayo. Habang hinihintay nila ang sundo, kinausap ni Capo Civil ang nakababatang kapatid. Naiwan si Carlos at ang duguang si Ivan sa tabi. Wala ba kayo nakasalubong na bantay sa entrance itong pier? Tanong niya. Si Capo na ang umasikaso nung papasok kami dito. Ang sakit ng ulo ko, kainis. Huwag kang mag-alala, wala nakaligtas sa mga humarang sa atin kanina. Talaga? Naubos mo? Tumulong si Maya. Lakas niya. Napapangisi si Carlos. Yan din ang sabi ni Capo Civil nung nandito na kami. Tinanong ko siya kung ayos lang kaya kayo ni Maya. Ang sagot niya, dahil galing sa States ang babaeng yon, ibig sabihin nagmula rin sa States lahat ng training na natanggap niya. Advanced, mas competitive. Kaya pala. Ilang saglit pa lumabas na ang magkapatid. Dumiretso si Capo Civil sa direksyon ni Carlos. Laking gulat niya nung kwelyuhan siya ng lalaki. Capo, ano ibig sabihin nito? Kung si Maya mauuto mo, ako hindi. Sumama ka sa amin mamaya sa mansyon. Kakausapin ka ni Don Marwan ng masinsinan. Teka nga, hindi ako nagbenta ng impormasyon Kasama ako sa mga naipit doon kanina. Tingin mo ba talaga gusto ko mamatay? Pero inamin mo na gusto mo maghiganti, di ba? Kapo, yung dumali kay Astrid ang pupuntirihin ko, hindi kayo. Sinungaling. Sa mansyon ka na magpaliwanag. Sumulyap si Carlos kay Maya. Hindi mapigilan ng babae ang galit ng kuya nito. Mukhang kagagaling lang nila sa mainit na diskusyon dahil sa kanya. Manganganib ang buhay niya sa kamay mismo ng pamilya Marwan. Kuya, talaga bang hindi ka nakikinig sa akin? Sigaw ni Maya. Nakaalis na sina Carlos at Ivan. Sila na lang ng Kuya Civil niya ang naiwan sa living room. Sana pala hindi ka na lang naniwala sa akin kanina sa misyon. Kung ngayon, babaliwalain mo rin lang naman pala ako. Huminto sa wakas ang lalaki. Maya, ilang linggo mo palang nakilala ang Carlos na yan. He's been working for me for how many years now? Kung inaakala mong kulay rainbow ang ihi ng lalaking yun, nagkakamali ka. Maybe you see him as someone hot, kaya kinakampihan mo siya. Hindi napigilan ni Maya ang sarili. Sinugod niya ang nakatatandang kapatid at sinipa ito sa tuhod. Napatumba si Civil subalit agad itong gumulong para patamaan ang kanyang binti. Umiwas si Maya at tinadyakan ang likod ng kanyang kuya. Nagpalitan sila ng suntok at sipa sa hallway. Napuruhan nito ang kanyang braso at hita, pero sinigurado ni Maya na lahat ng lakas niya nakatuon sa mukha ng kanyang kuya. Ilang minuto pa may pasana ito sa mata at punit na ang bibig. Punyeta! Magsitigil kayo! Nagpaputok ng baril ang kanilang ama.
Agad umatras si Civil. Umabol na isang sampal si Maya bago umatras sa kanamewang. Ano bang nakain yung dalawa at dito pa kayo nagkakasakitan? Civil, ikaw mas matanda. Ako to napuruhan. Ba't ako pa rin sinisisi nyo? Kasi nga mas nakatatanda ka. Kaya mo magpakawala ng suntok at sipa. Di mo kayang umatras o tumakas man lang? Sabihin mo, nakikipagkumpetensya ka pa rin. Umangat ang dulo ng labi ni Maya. Sa kanya itinuon ng ama ang galit. Isa ka pa. Kung sa mga kalaban mo binuhos yung lakas mo, ikaw pa sana ang inaasahan ko maging utak na negosyo natin yung pala. Mapagpatol ka rin? Pa, yan si Kuya Civil ang problema. Hindi siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Isinalaysay ni Maya ang kanyang diskusyon kanina. Sumama ang timpla na mukha ng kanilang papa. Yan lang ang pinag-aawayan nyo? Parehong mga isip bata. Walang mapili sa inyo kahit isa. Dalawa lang ang kotse namin kanina, Papa. Si Carlos at si Ivan. Imposibleng si Ivan ang nagbigay ng signal sa mga kalaban dahil siya nagmamaneho. Isa pa, nakita ko kung paano niya ibuwis ng sariling buhay para protektahan kami ni Mr. Cha. Pwede niya akong tudasin kanina kasama ang kliyente natin pero hindi niya ginawa. Kumuyom ang kamao ni Maya. Lumipat sa kanya ang titig ng ama. Ikaw, anong depensa mo para kay Carlos? Hindi siya espiya. Papa, sigurado ako. Hindi pwedeng basta ko nalang paniwalaan yung instinct mo, Maya. May laman ang sinasabi ng kuya mo. Di kaya ito naman ang pagkakataon para makinig ka. Di sa lahat ng oras tama ka, iha. Bumagsak ang sikmura ni Maya. Iniwas niya ang tingin at umalis na lamang sa pwesto. Papatunayan ko na walang ginawa si Carlos. At papatunayan ko din na si Carlos ang traidor sa organisasyon, Maya, makikita mo. Sigaw ng kuya niya. Pumasok si Maya sa silid at napasuntok sa pader dahil sa galit. Maging siya hindi na sigurado dahil wala siyang ebidensya. Tiwala lang ang meron siya kay Carlos. Hindi sapat yun para luminis ang pangalan ng lalaki. At paano kung siya talaga ang spy? Dumilim ang paningin ni Maya, inangat ang dugo ang kamay at nagpasya. Kung si Carlos nga talaga ang gustong mag-traidor sa organisasyon, ako ang tatapos sa kanya. Maagang bumangon si Maya kinabukasan. Saglit siyang nag-ehersisyo bago lumublob sa jacuzzi ng kanilang mansyon. Sinamantala niya ang pagkakataon para makapag-isip at magplano ng susunod na hakbang. Maya, tawag ng boses mula pinto. Nagmulat siya at pinanood kung paano kalikutin ni Carlos ang siradura ng pinto saka pumasok. Maya, sabi ng maid yun nandito ka daw. Naging tuwid ang likod ni Carlos at lumalim din ang boses. Bakit ka hubot-hubad dyan? Gusto mo magsuot ako ng dress sa jacuzzi? Bumangon siya mula sa pagkakahilig at naglakad paalis. Kinuha niya ang bathrobe mula sa tabi. Sinuot niya ito. Anong kailangan mo? Babalik na lang siguro ako mamaya. Nandito ka na? Sana inisip mo man lang na naliligo ako bago ka pumasok, no? Desperado na ako eh. Di ko alam kung kailan ako papatay ng tatay mo at ng kuya mo. Umirap naman siya. Sa ngayon malabo yan. Maghanap sila ng tiyempo para patunayan na may ginawa kang kasalanan bago ka ihaharap sa lahat ng miyembro ng organisasyon. Saka ka papatayin. Kalmadong-kalmado ka. Parang nagbabasa ka lang ng dyaryo ko, masta. Ano gusto mong gawin ko? Iyakan kita habang buhay ka pa? Tulungan mo ako, Maya. Ba't ko gagawin yan? Bakit hindi? Yun ang tanong, kala ko ba magkaibigan tayo? Di ko maalala ang sinabi ko yan. Lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. Maya, di ba may isang pabor akong pwedeng hilingin sa'yo? Tulungan mo akong patunayan na wala akong kasalanan. Madadamay si Aling Olga. Ayoko pa mamatay. Masasayang ang ari-arian ko kung walang makikinabang, Maya. Yan lang ang rason mo? Siyempre gusto pa kita makita araw-araw. Tumingala si Maya at marahas na bumuntong hininga. Sige, tatanungin kita. Sumagot ka ng tapat. Nag-traidor ka ba sa grupo? Hindi. Kahit kailan di ko ginawa yan. Pinagbasta ni Maya ang mga mata ni Carlos. Kung tutuusin, pwede na itong tumakas. Pero nanatili ang lalaki para linisin ang sariling pangalan. May idea ka ba kung sino ang traidor sa grupo? Oo. Habang nagmumuni-muni ako kagabi, naisip ko itong taong ito. Nandun siya noong araw na mamatay si Astrid dahil sa ambush. At ngayon, siya lang din ang kasama natin sa kotse. Nakabisado ang buong ruta pati ng senyas
na ginagamit ng grupo. Nagunat si Maya. Ginalugad niya ang alaala at tahimik na napamura. Wala siyang maalala na may ginawang kakaiba ang taong yun. Dalawa lang ang ibig sabihin nito. Inosente siya o masyado lang talaga magaling sa pagtatago. May lihim kaya ang Ivan na yun? Kumalat sa buong pangkat ang usap-usapan tungkol kay Carlos. Wala nang lumalapit sa kanya maliban kay Maya at Ivan. Kasama ka sa maghahatid ng mga karga, di ba? Untag ng kaibigan niya. Oo eh. Malaking shipment to papuntang Brunei. Tiba-tiba tayo kay boss pag nayatid na maayos. Lumakas ang boses ni Ivan. Mukhang pera ka talaga, Carlos. Di pa nga tayo sigurado sa lakad, nagbibilang ka na ng dolyar dyan. Nakarinig siya ng singhal mula sa iba nilang kasamahan. Umiling na lamang si Carlos at di na kinausap pa si Ivan. Dapat di ka na pinasama ni boss. Di sa pangano Pero may iba dyan na pwedeng sumama. Wika ng lalaki. Ayoko lang na pinag-iinitan ka. Sama ng tingin nila sa'yo eh. Hayaan mo na. Oras na magkaalaman. Ililista ko sa notebook ang pangalan nila lahat at hihingan ko sila ng tig-1,000 bilang sorry. Natawa si Ivan. Pera na lang lagi. Kailangan ko yun para mabuhay. Kahit pa may bagdududa kay Carlos, kasama pa rin siya sa briefing at pagpaplano para sa naturang kontrabando. Nilapitan siya ni Capo Civil. Ito ang gamitin mong baril mamaya. Tinanggap niya yon. Hindi niya na ininspeksyon dahil alam niyang may palatandaan ang bawat balang laman ng magasin nito. Oras na makita sa katawan ng kakampi nila ang balang gamit niya, para na rin yung hatol ng kamatayan para kay Carlos. Salamat, Kapo. Matabang niyang sabi. Umismid lang ang lalaki at hindi na siya tinignan pa muli. Inilapit ni Carlos ang tingin kay Maya. Nakasuot ito ng hapit na overalls. Lahat ng pwedeng lagyan ng armas, nilagyan nito. Kahit ang buhok ay pinusod gamit ang matulis na panusok. Maingat na pinakawalan ni Carlos ang paghinga. Siniko siya ni Ivan. Napatingin ka lang kay Maya, manginig-ginig ka na dyan. Magpigil ka naman, Carlos. Gusto mo yatang tapyasin ko yung ilong mo. Banta niya bago umalis sa pwesto. Nagsimulang magbuhat ang mga kasamahan niya. Tumulong si Carlos na ilagay sa malaking truck ang mabibigat na kahon. Carlos, sa harap ka. Kasama mo sina Ivan. Sigaw ng isang lalaki. Nagpagpag siya ng kamay at tumingin sa rilong suot. Malapit na ang itinakdang oras ng kanilang pag-alis. Ang Capo Civil, nakasentro lang ang tingin sa harapan. Makalipas ng ilang minuto umandar na ang kanilang sasakyan. Banayad ang naging biyahe. Maliban na lang na makarating sa liblib na lugar. Tumirik ang isa sa sasakyan at ang sabi, may tagas ang truck sa kanilang kasabay. Pupuntahan ko sa likod. Paalam ni Capo Civil bago umalis. Nagtama ang paningin ni Carlos at Maya mula sa rearview mirror. Pahapyaw itong tumingin kay Ivan. Sasamahan ko si Capo. Paalam ni Carlos. Wag, dito ka lang. Baka kailangan ako ni Capo dun eh. Magmanman kayo rito sa harap. Lumakad siya papunta sa likod. Hindi pa man siya kumakalahati sa distansya. Narinig niya ang isang putok ng baril mula sa pinagmulang sasakyan. Capo, si Maya! Bulyaw niya bago bumalik sa kotse. Nakita niya ang babae na sinasakal si Ivan. Nagpaputok ang lalaki pero sa salamin lang ito tumama. Ano nangyayari? Nakita ko siya may pinipindot sa bulsa niya. Nung tanungin ko, bigla siyang bumunot ng baril. Sagot ni Maya. Sinungaling. Wala akong ginagawang masama. Sinadya mo to para protektahan si Carlos. Asik ni Ivan. Narinig yun ni Capo Civil na kararating lang. Maya, pakawalan mo siya. Bilis na. Kailangan magayos agad. Ayusin natin yung sira sa truck bago pa may dumaang kotse dito. Kuya, di mo man lang ba titignan ng laman ng bulsa niya? Sige na nga, ako nang kakapkap para matahimik ka. Lumapit si Capo Civil kay Ivan. Mabilis umiwas ang lalaki at buong lakas na sinuntok ang sariling hita. Nakarinig sila ng lagutok. Dumilim ang ekspresyon ni Capo Civil. Ivan, ano yung sinira mo? Ilang segundo ang lumipas, naririnig na nila ang tunog ng sandamakmak na motor. Pinalilibutan sila mula unahan, likuran, at magkabilang gilid. Papalapit ng papalapit. Ivan, sinasabi ko na nga ba? Yung pagkamatay ni Astrid, ikaw may gawa nun, di ba? Tapos na ang mission ko. Kahit patayin niyo pa ako, makukuha nila lahat ng shipment ko yung gabi.
Carlos, masyadong nag-alabayani yung kapatid mo eh. Pasensya na ha, trabaho lang. Nakangising saad ng lalaki. Itali niyo ang gagong yan. Iuwi natin siya sa mansyon at doon pa ihirapan. Kung inaakala mo mabilis ka mamamatay, Ivan, nagkakamali ka. Pipigain ka namin hanggang maging buto ka na lang. Pinagandaan ko na yan, kapo. Sinuntok ni Maya ang ilong ni Ivan. Napahiyaw ang lalaki sa sakit. Nung ibuka nito ang labi, siya naman pagdukot ni Maya sa loob ng bibig nito. Napaiwas ng tingin si Carlos. Ilang saglit pa nakuha ni Maya ang isang kapsul ng lason. Di mo kami mautakan, Ivan. Kung inaakala mo na armas ang laman ng truck, nagkakamali ka. Asin at bato ang nakalagay sa bawat truck ngayong gabi. At mga kahon. Namutla ang mukha ni Ivan sa sinabi ng babae. Alis! Malakas na sigaw ni Capo Civil. Bumalik ang mga tauhan sa kotse. Binanggaan nila ang humaharang ng mga motor. Nagpalitan ng putok ang magkabilang grupo. Si Carlos ang nagmaneho ng sasakyan ni Capo Civil at Maya. Nakagapos si Ivan sa likod. Nawala ang iba. Tinitignan siguro ang laman ng truck. Bilisan natin! Hahabol ang mga yun oras na makitang walang sustansya ang laman ng mga kahon. Iginilid ni Carlos ang sasakyan. Sumadsad ang gulong at nagingay ito habang sila'y paikot-ikot sa kalsada. Babalik tayo ng mansyon? Oo. Naging abala si Capo Civil at Maya sa pagsubaybay sa mga nakasunod. Si Carlos nakatutok sa kalsada habang panakanak ang sumusulyap kay Ivan. Gusto niya itong personal na saktan bilang ganti sa ginawa nito kay Astrid. Ginusto lang naman ng kapatid niya makatulong, pero namatay pa ito sa pagtatraidor ni Ivan. Kasabayan niya pa ang lalaking ito sa pagluluksa, pero yun pala siya pa rin pala ang punot dulo ng lahat. Kapo! Sigaw ni Carlos na makitang bumunot ng ice pick si Ivan mula sa suot na sapatos. Ginilid niya ang sasakyan bago tinapakan ng preno para mapatumba si Ivan. Kinuha niya ang baril sa tagiliran, kinasa ito at inasinta ang noo ng lalaki. Sa hakin nalabit ang gatilyo hanggang sa maubos ang bala sa loob. Carlos! Tili ni Maya. Natauhan siya sa boses nito. Inistart niya muli ang sasakyan at tahimik na nagmaneho. Nilinisan ni Maya at Capo Civil ang talsik ng pinaghalong dugo at laman sa kanilang muka. Hinintay mo sana makauwi tayo ng mansyon. Komento ni Maya. Tinignan niya lamang ito sa mata at umiling. Bumuntong hininga ang babae. Walang ibang maramdaman si Carlos kundi kapayapaan. Tapos na si Ivan. Wala na itong mauuto at nagawa niya ring linisin ang sariling pangalan. Kung maghihintay pa siya, baka makatakas pa ito o di kaya makasakit ng iba. Wala siyang pinagsisihan sa ginawa. Sana nag-travel ka na lang, Maya. Nasabi ni Don Marwan matapos malaman ang lahat ng nangyari. Kundi dahil kay Maya, di magiging malinaw ang lahat, boss. Utang ko sa kanya ang buhay at kalayaan ko. Agap ni Carlos. Kumibot ang labi ni Maya. Pwede na nating ituloy ang pagpapadala ng tunay na shipment sa susunod na linggo, Papa. Salamat sa inyo ni Kuya kasi pinagbigyan niyo ang request ko na itago muna ang mga armas. Naging successful ang entrapment operation natin. Sumagal ako. Inisip ko talaga na hindi si Ivan ang nagtatraidor sa atin. Sinamahan niya ako kay Mr. Cha. Niligtas niya kami. Marahil gusto niya lang kunin ang tiwala mo, Kuya. Kung ikukumpara ang bayad sa paghatid kay Mr. Cha at itong shipment, edi hamak na mas malaki ang pera sa mga armas. Inilugay ni Maya ang buhok at sinukli ito gamit ang kamay. Pasensya na, Carlos. Naintindihan ko, Kapo. Tumikim ang matanda sa ulo ng mesa. Maya, anong susunod mong gagawin? Magsisupervise ka pa rin ba ng organisasyon? Hindi na, Papa. Gusto kong kabisaduhin agad ang pamamalakad sa legal business natin. Narinig ko gusto mo ng pera, di ba? Aniya bigla kay Carlos. Be my assistant, ligtas yun. Di ka problema kay Aling Olga. Namilog ang mga mata ng lalaki. Ano? Ano? Anong ano dyan? Tanong ka pa ng tanong. My offer is only for today. Kung babagal-bagal ka, kalimutan mo na lang. Hindi. Okay sa akin yan. Tumatanda na ako. Kailangan ko ng stable na kalalagyan. Salamat, Maya. Umubos si Kuya Civil. May magiging sekretary ka na. Kailangan mo pa ba ng assistant? Gusto ko yung gwapo, moreno, matangkad, babango at pasaway.
I think Carlos fits that description. Napahawak ang kanilang ama sa mesa. Umami ka nga, Maya. Gusto mo ba siya? Yes, Papa. Walang takot na sagot ni Maya. Natawa si Kuya Sivel. Samantalang hinilot lang ng ama ang sentido. Umalis na muna kayo. Sasabog ang ulo ko sa konsumisyon. Hindi pa ako nakakasagot. Boss, gusto ko rin si Maya. Kursunada ko rin yung anak niyo. Malakas na sumara ang pinto ng silid. Namewang si Maya tumingin kay Carlos. Gusto ko tayong interviewin ulit? Para saan? I want a boyfriend. Sisiguraduhin kong qualified ka. Malapad ang ngiting binigay ni Carlos sa kanya. Kahit magdamag mo ako interrogate, willing ako, Maya. Good! Let's go! Magkahawak kamay silang umalis. Naiwan sa pwesto si Kuya Sivel na nakanganga. Sa harapan ko pa talaga kayo gumaganyan, hoy! Inis nito sinipa ang sahig habang sila'y papalayo na. Always expect the unexpected. Sa bawat takbang na gagawin, laging isa-isip ang pwedeng mangyari. Ito'y para hindi tayo magpanik sa harap ng emergency. O di naman kaya mauwi sa zero pagdating sa pinansyal na aspeto. Posibleng manggaling sa iba't ibang mukha ang buhay ng ating problema. Maaring mula sa kaibigan o mismong kadugo. Kaya kahit laban sa kanila, kailangan nating maging maingat. Ang pagkakaroon ng taong magiging kakampi mo sa lahat ng bagay, maituturing ng kayamanan sa panahon ngayon. Kung kailan nabibili ang katapatan at may presyo ang buhay, dapat na pinakaiingatan ng tiwala ng taong dapat, tapat, at maaasahan. The End.